sa mahal na Birheng Maria. Ika-6 na buwan na ng pagdadalang taon ni Elizabeth, Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatatang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel ay naroroon dalaga, pinati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulinihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat lulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyong Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Ang pagbati ng Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, Camarera, Ginoong Andy at Joan Tanega at pamilya. Anak ng kataas, taas ang Diyos, maghahari siya, magpakailanman ang kanyang kaharian. Alam mo ba Isabel, ang pinsan mo? Ang ikalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang sa Elizabeth. Nang mabatid ni Maria, Isabel ay kagampan, nagmadali siyang pumunta sa Judeyang kabuluhan, at pagdating niya sa bahay. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluhan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo sa Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang sa Elizabeth, Camarera, Ginoong Gino Joseph Abad Manas at pamilya. So ang kanyang sanggol sa sinapupunan niya, sa galak ay napasigaw
Ang ikatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang kay Jesus. Yan ang Belen ay may isinilang sang-sanggol na dukha, sang-sanggol na banal. Siya'y si Jesus. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa lahi at angka ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at iniga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Ang pagsilang kay Jesus, Camarera, parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa pangangalaga ng Samahan ng San Jose. Ang ikaapat na misteryo ng tuwa, ang paghahandog ng sanggol na Jesus sa templo. Kami ngayon'y maghahandog ng tinapay at ng alak, katulad ng paghahandog. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, sila'y pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon, at naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan, mag-asawang patubato at 2 inakay na kalapati. Ang paghahandog sa sanggol na Jesus sa templo, Camarera, Ginoong Roderick at Leilani Abad at pamilya. Kunin mo, Diyos, at kalugdan. Ang ikalimang misteryo ng tuwa, ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang sa pag-akala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nila na hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin?" Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi na naunawaan ang pangungusap na ito. Sila'y umuwing kasama sila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ang pagkakita kay Jesus sa templo ng Jerusalem,
Camarera, Kapila ng Banal na Mag-anak, Barangay Kapipisa, Tansa, Cavite. Saan mang labanan, tagumpay ay kaniya. Ang mga misteryo ng liwanag. Ang unang misteryo ng liwanag, ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan. Hasbas ng kapayapay sa bayan ng buong mahal. Si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan. Sinansala sa Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang binyagan ninyo at kayo pa ang lumapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At umayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita nila ang Espiritu Santo bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan, Camarera, Ginoong Teddy Doneza at pamilya. Kapayapay sa bayan ng buong mahal. Ang ikalawang misteryo ng liwanag, ang pagpapahayag ni Jesus sa kasalan sa Kana. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana, Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naroon din. Kinapos ng alak kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, naubusan sila ng alak. Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Doon may 6 na tapayan na ang bawat isa ay naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Sumalo kayo ngayon at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalan nga nila ang namamahala ng handaan. Tinikman naman ito ang tubig na naging alak. Ang nangyaring ito sa Kana, Galilea ay siyang unang kababalaghang ginawa ni Jesus. Ang pagpapahayag ni Jesus sa kasalan sa Kana, Camarera, parokya ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario sa pangangalaga ng apostolado ng panalangin. Akin ay iginawan, aawitan kita. Ang lubos kong kasiyahan. Ang ikatlong misteryo ng liwanag, ang paghahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos,
Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad kayo kapag dahil sa akin naalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maganak, sapagkat malaking itong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang paghahayag ng kaharian ng Diyos, Camarera, Ginang Joan, Cesa at pamilya. Digmaan at kaguluhan sa panahon ng kapayapaan. Ngayon at ipahayag kanyang pagkalingat kapal. Ang ikaapat na misteryo ng liwanag, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Sa kalaman ng maliban, maging ka-anim na araw, kay Jesus na naisipan, sumalunga kapagkuhan sa Tabor na kabundukan. Dito sa bundok na ito, pinagsamang totoo ng poong si Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagninining ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng 3 alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat lubos ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Ang pagbabagong anyo ni Jesus, Camarera, Ginang Maria Sabina Abad Manguling at pamilya. Kasisilaw at ang damit sa katawan, parang busilak na tunay, puting hindi ano lamang. Ang ikalimang misteryo ng liwanag, ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eucharistia. Ugali ng kahudyohan, kung ganitong Paskong araw, sa pagkain ng hapunan, sila'y may isang tinapay na nabubukod sa dulang. Yaong tinapay na isa, walang halong lebadura, ni Jesus na poong Ama, tinangnan na may paninta at binuksan pagdaka.
Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, "Malaon ko lang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang pangpaskwa bago ako magbata." Dumampo siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, tinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo." Ang pagtatatag ni Jesus ng banal na Eucharistia, Camarera, Ginoong Elmer Pasco at pamilya. Ito aniya ay kanin ninyo, ito'y siyang katawan ko. Ang mga misteryo ng hapis. Para kayo. Ang unang misteryo ng hapis, ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Pumasok at nagtuluyan sa loob ng halamanan, huwertong pananalanginan, doon nga'y naggunang-gunang, tigib kada lamhatian. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo at mananalangin ako." Ngunit isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at magbantay." Pagkalayo ng konti, siya'y nagpatira pa at nanalangin na kung maari huwag nang dumating sa kanyang oras ng paghihirap. "Ama, Ama ko," wika niya, "mapangyayari mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Ang pananalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani, Camarera, pamilya Perea. Estang sabi, Ama kong makalawingi, nang kumbaga mangyayari, transiata me calix is. Ang ikalawang misteryo ng hapis, ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato. Ay itong si Kristong Ama, anong aking pararaya, ang sagot ng taong madla, agad mong ipapatay. Muling lumabas si Pilato, sinabi sa mga Hudyo, "Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang balanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Hindi, sigaw nila, "Huwag siya kundi si Barabas." Si Barabas sa isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa haliging bato, Camarera, pamilya Bucalan del Rosario. Hayo na at inyong kuha, at loob ko na aniya sa hari. Ang ikatlong misteryo ng hapis, ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinik.
ay ano'y sa pagsawaan, ang poong na hihirapan, agad nilang kinalagaan. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Hinubaran niya sila at sinuotan ng balabal na pulang-pula. Nagligaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinagluluhan. Kinuha nila ang tambot sa ipinaghampas nila sa ulo, at matapos kutyain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuutan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Ang pagpuputong kay Jesus ng koronang tinig, Camarera, Pamilya Dazo. Di na niipa ay hinubdan kapag daka. Hinubdan mo li si Jesus, iyong mga lilong loob. Ang ikaapat na misteryo ng hapis, ang pagpasa ni Jesus ng krus. Ano'y sa maigawad na ni Pilato ang sentensya, sinunggaban kapag daka niyong mga palamara, si Jesus na poong Ama. Kinuha nga nila at lumabas siya na pasanang kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Ang pagpasa ni Jesus sa krus, Camarera, Pamilya Perea. Hindi pinakundanganan niyong mga tampalasan. Ang ikalimang misteryo ng hapis, ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus. Lubos nga ninta lung oras na di nagkita liwanag, nagdilim na Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila ito sa isang espongha, iginabit sa sanga ng isopo at iniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang pagkapako at pagkamatay ni Jesus, Camarera, Ginoong Ron Esguera at pamilya. Si Kristo muling nagsaysay, sitsyong si Ang mga misteryo ng luwalhati.
Ang unang misteryo ng luwalhati, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurreksi, sicut dixit. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, alleluia. Nagwagi sa kamatayan ang Mesiyas ng tanan. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo't ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makita niyo siya roon." At patakbo silang nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ang muling pagkabuhay ni Jesus, Camarera, Ginang Florentina Ferrer, Fojas at pamilya. Ay mamalagi sa bayang nagbubuni. Alleluia, alleluia. Ang ikalawang misteryo ng luwalhati, ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sila'y sinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila pagkatapos, sila'y bumalik sa Jerusalem, taglay ang malaking kagalakan. Ang pag-akyat ni Jesus sa langit, Camarera, Ginoong John Martin Cruz at pamilya. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang ikatlong misteryo ng luwalhati, ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles. Sumapit ang araw ng Pentecostes,
nagkatipon silang lahat sa isang lugar, at bilang narinig ang isang ugong mula sa langit, animoy hagunod ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakitang dilang wari, mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles, kamarera, Ginoong Czar Luis Serrero at pamilya. Ikaapat na misteryo ng luwalhati, ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen. Reynang iniakyat sa kalamitan, Maria ang ngalan, aming takbuhan. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y itatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Ang pag-aakyat sa langit sa mahal na Birhen, kamarera, Ginoong Teddy Figueroa at pamilya. Maria, korona'y sa iyo dito sa Bulacan, ikaw ang patrona ng aming bayan. Ang ikalimang misteryo ng luwalhati, ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen. Reyna ng langit, magsaya ka, Alleluia, Alleluia. Reyna ng langit, magsaya ka, Alleluia, Alleluia. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhen, kamarera, Ginoong Joel Mariano at pamilya. Pagkat Panginooy nabuhay, siya na anak mong tunay, siya na iyong dinala sa sinapupunang aba. Ang mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Amaya. Sa buong paligid ng larawan ay may tatlong salita
at 15 maliliit na larawan o tondo. Ang tatlong salita, gozoso, doloroso at glorioso, ay mga salitang Kastila na nangangahulugang tuwa, hapis at luwalhati. Sa pagitan ng bawat salita ay ang 5 tondo na kung saan nakalarawan ang bawat misteryo ng Santo Rosario. Ang mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Amaya.